Isang taong namatay na 4 na araw na pong nakalibing at nangangamoy na muling nabuhay, isa po ito sa malaking milagro ng ating Panginoong Hesus na naganap at naitala sa Biblia sa kasaysayan ng ating mundo. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang malaking kasaysayan na nakasulat po sa Biblia. Ang isang taong namatay na nagngangalang Lazaro. 4 na araw na pong nakalibing. Papaanong nangyari mga sangkay na ang taong ito ay inutusan ng ating Panginoong Hesus na bumangon sa kanyang libingan at muling nabuhay. Marami sa mga nakasulat sa Biblia mga sangkay patungkol po sa kasaysayan ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang maaantig ka, mapapahanga ka sa mga kagilagilalas na mga milagrosong pangyayari na gawa po ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Nung time na nandito ang ating Panginoong Hesus sa ating mundo, pinakita niya po mga sangkay ang mga kamanghamanghang bagay na tanging Diyos lamang po ang makakagawa. Ang ating Panginoong Hesus mga sangkay ay naipropesiya na po mula sa Old Testament na ang Diyos ay magkakatawang tao at isisilang mula sa isang birhen. At ang pangalan niya po mga sangkay ay si Jesus Christ. Maraming mga milagrong nangyari mga sangkay sa panahon na siya ay narito sa ating mundo bago po ang pangyayari na paglilinis sa kasalanan ng tao sa sanlibutan sa pamamagitan po ng pagpapapako ng ating Panginoong Hesus sa krus. Isa sa mga milagrosong pangyayari mga sangkay nung time na nandito ang ating Panginoong Hesus ay nung buhayin niya ang isang namatay na ang pangalan po ay si Lazaro. Si Lazaro mga sangkay ay isa sa mga kaibigan ng ating Panginoon. Ang kanyang kapatid mga sangkay ay si Marta at Maria. Ang dalawang ito mga sangkay ay mga malalapit din sa ating Panginoong Hesus. Nangyari nga po na itong si Lazaro ay nagkaroon ng malubhang karamdaman at nasadlak sa bingit ng kamatayan. Ang dalawang magkapatid mga sangkay ay nagpaabot ng pag-aalala at lumapit sa ating Panginoong Hesus at sinabi mga sangkay na ang kanilang kapatid na siyang kaibigan din po ng ating Panginoon ay mayroon pong malubhang karamdaman. Napakinggan po ito ng ating Panginoong Hesus, mga sangkay. Subalit hindi po nangyari na puntahan agad ng ating Panginoon. At isa sa rason dito ng ating Panginoon, mga sangkay, ay para malaman ang sukat ng pananampalataya ng mga taong nakapaligid sa Kanya, lalong-lalo na po yung Kanyang mga disipulo. Nakiusap po si Marta at Maria na puntahan mga sangkay ang kanilang kapatid dahil naniniwala po sila mga sangkay na ang ating Panginoong Hesus ay may kakayahan na magpagaling sa kahit na anong karamdaman sapagkat nakita na nga po nila mga sangkay ang mga kagilagilalas na kahit ang mga bulag ay nakakita, mga lumpo ay nakalakad ng matuwid, iba't ibang klase ng mga milagrong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sa pagkakataong ito, bagamat narinig ng ating Panginoon na nagkaroon nga po ng karamdaman itong si Lazaro, hindi pa rin po nagmadali ang ating Panginoong Hesus na puntahan ang taong ito. Lumipas po ang ilang mga araw mga sangkay, narinig na lamang po niya o nalaman na ang kanyang kaibigan nga po mga sangkay namatay na dahil po sa malubhang karamdaman. Sa araw na yon, sinabi ng ating Panginoong Hesus na pupuntahan na nga po nila itong si Lazaro. Ngunit inawat po siya mga sangkay ng kanyang mga kasamahan. Ito po ang kanyang mga disipulo sapagkat may banta na po sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay binabalak na paslangin ng mga tao. Ngunit mga sangkay, kahit ano pong awat ng mga disipulo ay wala po silang nagawa sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay talagang pupunta doon upang gumawa ng isang himala. Habang ang ating Panginoon kasama po ang kanyang mga alagad, papunta na po sa bahay ni Marta at Maria. Sinalubong po ang ating Panginoong Hesus ni Marta at sinabi po sa kanya na wala na nga po ang kanyang kapatid. Ito po ay namatay na. Kung naroon daw po sana ang ating Panginoong Hesus, ay hindi sana ito nangyari. Ngunit sinabi ng ating Panginoon na si Lazaro ay muling mabubuhay. Sumagot naman po si Marta na oo, naniniwala siya na mabubuhay nga po ang kanyang kapatid na si Lazaro. Subalit sa araw pa po ito ng pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa panahong yon mga sangkay, na ituro na nga po ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Sinabi ng ating Panginoong Hesus kay Marta, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi
hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ito po yung tanong kay Marta, mga sangkay. At ang sagot po ni Marta, opo Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Sa pagkakataong ito, mga sangkay, habang nagtutungo po ang ating Panginoong Hesus sa kinalalagyan na libingan ni Lazaro, agad naman pong tinawag ni Marta si Maria, at nang dumating, mga sangkay, siya po ay nagpatira pa at humahagulhol sa iyak. At kagaya po ng sinabi ni Marta, ayon po kay Maria, Panginoon, kung narito ka lamang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Naniniwala din po kasi si Maria, mga sangkay, na may kakayahan ang ating Panginoong Diyos na magpagaling sa kahit na anong karamdaman. Subalit sa pagkakataong ito, sinukat ng ating Panginoong Hesus ang pananampalataya ng dalawang magkapatid. Naawa ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga nakikita, mga sangkay, sapagkat hindi lamang po si Maria at Marta ang umiiyak, maging ang mga nakapaligid na mga Hudyo ay umiiyak na rin, mga sangkay. Sa pagkakataong ito, tinanong na po ng ating Panginoon kung saan inilibing si Lazaro. Ang ilan sa mga Hudyo na walang pananampalataya sa gagawin ng ating Panginoon ay may mga agam-agam at may mga katanungan. Sinabi po ng ilan, mga sangkay, na napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro? May nagtanong ng mga nagdududa sa ating Panginoong Hesus at mga walang pananampalataya. Sa John chapter 11 verse 38, sinasabi po dito, mga sangkay, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Dito na po inutos ng ating Panginoon na alisin ang bato. Ngunit si Marta, mga sangkay, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon sapagkat 4 na araw na po siyang nakahimlay at namatay. Na nakalibing, hindi na rin po ito nakapagtataka, mga sangkay. Ilang araw na po ang nakalipas sa kanyang libingan ng isang tao. Talagang naaagnas at iba na po ang amoy nito. So kung wala kang pananampalataya, ay pagdududahan mo talaga ang ating Panginoon sapagkat 4 na araw na po siyang nasa kanyang libingan. Papaanong mabubuhay ang isang taong wala ng buhay at naaagnas na? Ngunit ang sumunod na talata na nakasulat sa Biblia sa John chapter 11 verse 40 hanggang 42, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sumasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. At dito na nga po, mga sangkay, naganap ang isang pambihirang pangyayari na nakasulat sa Biblia. Ang kasaysayan, mga sangkay, na tumatak sa kaisipan ng maraming mananampalataya sapagkat ayon sa Biblia, si Lazaro ay muling nabuhay. Ayon po sa John chapter 11 verse 43 hanggang 44, pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Lahat ng tao, mga sangkay, for sure ay nagtaka. Nanlaki ang mga mata at halos hindi po makapaniwala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sino ba naman ang mag-aakala, mga sangkay, na ang taong 4 na araw nang nakalibing, na naninimaho na sa isang utos lamang ng ating Panginoon, siya ay bumangon at muli pong nagkaroon ng buhay at maayos na pangangatawan na hindi po naaagnas. Sa pagkakataong ito, ayon sa Biblia, maraming mga Hudyo na nakiramay po kay Maria at Marta ang nakakita sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus at sumamang nanampalataya sa ating Panginoon. May mga pagkakataon, mga sangkay, na may mga pagsubok sa buhay natin na pinapahintulutan ng ating Panginoon upang magkaroon po tayo ng matinding pananampalataya sa Kanya. Sinusukat ng ating Panginoon kung hanggang saan aabot ang ating pananampalataya sa nag-iisang Diyos na buhay. At saka lamang po mangyayari ang solusyon sa mga malalaking problema natin sa panahon na kahit lugmok na po tayo, mga sangkay, nanampalataya pa rin po tayo sa ating Panginoon na Siya ay may gagawing malaking himala sa ating buhay. Kaya tayo, mga sangkay, sa kabila po ng napakaraming mga pagsubok sa buhay, bagamat minsan ay hindi po natin maintindihan ang kalooban ng ating Panginoon, huwag po tayong titigil na maglingkod sa Kanya at manampalataya na Siya ay may gagawin at may malaking planong maganda sa ating mga buhay. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.